Sige, pangutana mo. Pagkana, samtang may oras Kasi pa. ayaw mo upuan ka. Pastor, ngutan ko. Ato tayo welcome no si Pastor gikan sa New Apostolic Church atong pinanggal igsoon ingon siya kag Paul wa gyud problema basta pulo sa Ginoo. Yun na do. Di babawal sa inyong lugar ng simbahan sa Katoliko. Di kami ra sa unang saksi. Dispilo o na kami o musulod ng Katoliko. Bisan na rin sakit. Basta makitaan men. Grabe ka siloso mabuti sila. Siloso kayo men. Ingon si Pastor di man siloso yung ang basta pulo sa Ginoo, ato din na ato. Kaya ano sa kanan. Nindot kayo ang tanong makatandong sa kasi ng makakalitin po na ako tinawara, katuloy ko mang ko. Kanya ito. Gamay na kasi mo na sa imong kiluloy para na ilan ito so kan. Kita ka sa tuloy ko. Mga iyon, ang tinuod pagkasulti. Matawag kong murabag walay fundamento ba nga lugar ng ikuyan kaya murag hapit naman akong kumaabot noon sa laing nasod nagibot ko niyan tibok nga nga ang ako ato murag ingon ta pag istorya murag dinugoy kaya pang obra kaya ulit tao ta nya pag abot sa panahon murag nakakita ko'y pamaagi ang Ginoo. Kita gamit ko niya ako bugat kayo na nag-ingon nila nga hindi bugat ang diba. Patay ka pag sa matas tao mismo sa doktor niya gingon niya milagro. Kaya kining ako ang hospital na upay na itabo na buyan tao. Dahil pagkahuman ato, ipapauli ko ang utana kong pilay din Ginoo bisla na walay bayad. Salamat sa Ginoo. Idala ko pala kung atong panahon na may isun, ikaw mo to, yung mo to, nagmasakit na pagkukutro. Ang ako ang tawag atong panahon na may isun, ito mo sige, yawa na. Iko kung may Diyos ang kalibutan, anong makukunyong luwasa, makukunyong sa dahil ng kayuhan, nagsampit ko sa yawa. Matuo kong pili kung balay. Gamay naman disdosyo lang ito. Nga may katuganan ng gusto mo eh. Lugpat yung mga manok. Pagsingkit ko yawa. At yung kumurag. Dali kayo mo. Muspang ang yawa. Dahil pa maagi niya po sa Ginoo. Dahil sipurato mga one way may nag-abot ng mga pastor sa balay. Nagwala naman. Ako na magsimba ko bro sa Kapitagapon. Muagi ko sila simbahan. Sa iyo, kapag ko kay populasyon man. Agi pistahan ko nila. Ay lahat hindi Tagalog mayong mga bahan sa kaluwasan. Kaya po, nga po nga maginawato ko yung pulipulot dino. Sa madaling istorya, kuha ko Juan Baptist. I-training ko nila, ipa-eskwila, makita sa mga binulan. Dahil ato, nagsugod, ilang kong kitagag-misyon. Kuman ato, murag kini pa yung pupuntin ko. Lain man yun kung paminaw. Doon na naman sila isimo pagsaway sama sa isutan sa mga mga larawan. Sa una ba, magsige ba yung tao ng mundo na mahalok-halok ang gubanan sa itong Ginoo managahikala. Yan ang ilahan man yung daoton Katoliko. Doha ka tuwing ang pagservisyo ng itong bililiguan ko. Gawa na ko kasabot sa ilahan ng pagkumala, labi na itong muang pastor na taga Cebu, Pastor Paglinawan. Doon na nag-islutan na supahit na puno ko sa ilahan ng pamagin. Adi na di ko makasabot namang pugong ko yung Biblia niya, naanagtugaan ko ng Biblia sa Pinoon. Lingwa, wala ito sapon ka tuwi, yung pagwala ko po sa lagay binunod, itawag ko po sa Iglesia o ikapilit Iglesia ng Cristo.
tagaan ko nila sa itawag na doktrina o kung siya magpamati. Kung magtungkol ka sintahan, kung iyata sa hinakpan, ipunta na ito kanala sa hinakpan. Sa mga isuhin nila, ang Corinto, Episo, Philadelphia, o sa mga kinanan ni kabukuha o lain ng mga traturat, manilingan nila. Okay, kaya doon na dito ako nagkausap. Usa kalawas, usa kaulo. Sa ito kasi Kristo ang ulo, kitantanan mo ang lawas. Kita ang sudanan, kung si Kristo ang atong nasa itong kinabuhi. So, abot kong salis, nalibot na, sisikuan ko, hindi mo musar ka, kagagong nag-mission, 45 katlaw sa pag-mission, pagsangyaw na sa mga balita. Okay, dali ato nakapot ko kanlaon, wapot magdugay ang reaksyon. Desisyon ko ang usawa, ang maaari rin o milantuyan, sumot kay sa istorya, lamin ang muli kong mag-asawa ng sa sinabot ng kay Manay, punyong ka sa kasa. So, abot ko rin, nakapabuhay ko pag simpa, tawag ko ito ang paupan gagawin sa kanya, ipabuhay ko paglagat sa Iglesia ni Cristo. Atong 2018, nakuha na ko po diri sa Apostolic Church. Gusto ka away ka malaga sa Ginoo. So, problema kung alaga sa Ginoo, ang dami ko kay. Ano po nga, nakatibalong din ko nga ang Ginoo ni Asa ko ang problema kay. Ako kung kuan ang unang Korinto 3:16, kanaba din siya nga ang imong hawa pagkakabalo ang imong lawas mao ang templo. Mao gina siya nga ako ang ipuktan ng mga teksto nga ito nga dili dahil na do bagay nga pasagdan ang Ginoo kay nasa atong sulod templo simbahan. So kinahanglan din ato ang mga so sa gisgutan balik ta sa gisgutan sa tuwang ito wala ko pangutan. Ikan sa 2018, so namunta ko mga 2023, abot sa pagpilihan. Wala pa mapuntulikan sa Paluay. So, anak ka mga ito, ito ka rin po na pagkalakat. Nagpasalamat po sa inyo, na ilapo kong minisisyonan. Naglibog po po siya, na naabot ay na sa kuan kung mohamiyo ka na kaya dili man po yun nga kita kuan matuwa ko na banggot voluntaryo ra bang tawag ko yun yung mga kuan ninghangyo ko nga apostol kung di ba po muli kaya niya po ano yung situasyon karoon sa pagpatili kaya po kuman matapos na mga obligasyon magkabalik sa ako sa pagpaglagan dahil ni Chris ang ato karoon nga protokolo blaot na kung ubuan ka sa ato ang buwan, matawagin ka ma-terminate ka. Ito na sa inyo na niya, terminate yan. So, kailan tayo sa mga pastor? Kailan ko na years sa mga pastor sa Apostolic? Ikaw sa 18. 5 years. Mga 5. 5. So, ang nangyayari na beso na akong pag-video, kung gugma naman ito atong panahon na, luway ko tagayas ng ito. Kailangan mang gusto nga, natin mo namin kayo nga, i-terminate ka. Mura po nung trabaho kang kasalanan kang i-terminate ka. Ito hindi mo. O nakamalot ta sa kitawag ng balawat. Yung kung kayo po nga, dilig na ni pangani sa Diyos, paagin sa tao. Kung nakasabot sa kitawag ito kasi, plano na ito sa katawag. Siya rin nag-imong plano. Dili niya sa Diyos. So, muna naman John, nagpasalamat ko. Isa rin ang rasa sa kung kinabuhay kami ng malagi dito sa simbahan. Tungkay na ang lawas. Andang talaga siya. Wala akong pumuntahan o parang pumuntahan. Naman ko yung ingon na, Brad, hay man nauna naabot ang simbahan si Kristo. Muna yung mga pangutanan nila, saan pa puno ang unang simbahan.
Katoliko ba o si Kristo ni Apos kalibutan? Okay, salamat kayo, Pastor, no, sa imong nindot na pag-utangan. So, ako ni isugod bro dito sa first century. Sa sinugdan, si Kristo nahimugso sa mahal na Birhen. Kansang amahan o ka karpintero. Diha ko musugod sa akong history sa akong Ginoo, ikunit nako sa sinugdanan sa simbahan na iyang itungkol. Nga naman na sa kadaghang okupasyon sa tao sa kalibutan, ang napilian sa Diyos nga amahan, nga ama-ama sa iyang buktong anak, karpintero man. Nga di man mangingisda, nga di man mag-uuma, nga di man dito sa mga halangdon, may mukso si Kristo. Nga karpintero man ang nahimo niyang amahan. Si Kristo wala man sa kalibutan aron lang pagtupos sa tao. Iklaro niya dito sa Cesarea Filipo sa Diagat Retreat si Kristo o iyang apostoles. Miingon siya sa Mateo 16:18, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." I will build. Kanang karpintero ang iyang trabaho, builder. So dito ni ato iyang audience ng mga apostoles, wa kyoy may opos. Pag-ingon ng I will build. Kay karpintero na nagsulti. Sumalat ni San Mateo sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 55, miingon ang mga tao, dili ba siya mauman ang anak sa panday? Mao na giingon ni San Mateo. Pero sa giingon ni San Marcos, sa Marcos 6:3, miingon ang mga tao, dili ba siya mauman ang panday? Nining duha ka statements, unsa may kalahian niinin. Ang record ni San Mateo, dili ba siya anak man sa panday? Tinuod, kaya ang iyang tatay o ama-ama panday man. Sakto si San Mateo, nga si Kristo anak o panday. Si San Marcos miingon, dili ba siya mauman ang panday? Sakto ka na. Kaya naman, kung anak ka o panday, doon na yun almost 100% possibility na mahimo po kang sama sa imong tatay. Na mahimo pong panday. So si Kristo anak sa panday, o siya po nahimo yun sa panday. So nahimo siyang builder. So pag ingon niya sa iyang mga apostol, I will build my church. May builder man siya, wag binisupang niya. Ang iyang unang membro sa iyang simbahan na tinoko, 12 kabo, itawag ni Apostoles, San Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 7. Gawa sa 12 ka Apostoles, doon na giingon ni San Lucas, Kapitulo 10, 1 hangtod sa 8, nga doon na 70 to 72, nga mauni ang gitawag first party, mauni ang unang moadto sa lokasyon diin iplanuhan sa Ginoo nga dito siya magmisyon. Sama ba sa presidente? Ang presidente di na mudik sa dagan sa Jordan, doon na doon na ipadala ng mga unang first party, mag-inspection, asa siya moasa, asa moagi, doon na may security. Mao na ang Pangulo. Si Kristo Pangulo man. So naa sa 70 to 72 na mo mag-una, una pa siya mo alto sa iya. Pag-abot sa Pentecostes, Buhat Kapitulo 1, versikulo 13 o 15, nagkatigom ang 120 nga mao ang nibuo sa unang simbahan ang himugso. Kanang 120, lakip na diha ang 11 apostol, i-minus Judas kay traidor.
apil na po diha ang mahal na Birhen nga Maria. Nganong nagtigo man yung 12 ka apostol at 120 kay naghulat sa pagbunsag sa Espiritu Santo. Miingon si Kristo, panlakaw mo sa ibong kalibutan. Pagwali mo sugod sa Jerusalem, iwali ninyo ang maayong balita sa ibong kalibutan. Apan una mo manlakaw, hulata ang pagbunsag sa Espiritu Santo. Tuwa dito si Mama Mary. Nganong tuwa man siya dito? Nganong kinahanglan ang presensya sa mahal na Birhen sa pagbunsag sa Holy Spirit? Ngano? Kay si Mama Mary ang unang midawat sa Holy Spirit. Lucas 1:35, miingon si Angel Gabriel, pagakunsaran ka sa Espiritu Santo ug ang gahom sa Dios magpabilin diha kanila. So si Mama Mary ang unang nakareceive sa Holy Spirit sa dihang gidawat niya nga mahimong inahan sa malutubon. Wala lang kay gidawat sa Holy Spirit, iya kon ning gipaambit. Mibakta siya og pila pamilya pareho sa Hudiya kay iyang bisitaon ang iyang parente kay Santa Isabel. Nakaabot ko sa balay ni Santa Isabel o Zacarias dito sa Israel. Sa pagkadungog sa tingog sa mahal na Birhen, Lucas Kapitulo 1, 41-42, sa pagkadungog ni Santa Isabel sa tingog sa mahal na Birhen, napuno siya sa Espiritu Santo. Misingkit siya sa kusog na tingog na nangingon, bulahan ka sa tanang kababaihan o bulahan ang bunga sa iyong tiyan. O si San Juan Bautista nipulpot sa dakong kalipay na niduaw ang inahan sa Ginoo. Sa ato ba ang mahal na Birhen ang unang midawat sa Holy Spirit? May paakit ko sa Holy Spirit. Kinahanglan na tuwa siya sa Pentecost. Aron ilang-ilahon o siguroon na ang Holy Spirit nga madawat sa simbahan ang samang Holy Spirit na iyan nadawat panahon sa pagkunsad ni ini sa dihang gidawat niya si Jesus ang manlubos. Mo na kinahanglan tuwa sa dito. Nganong kitang magkatoliko 100% sigurado ta na ang Holy Spirit na nadawat sa atong simbahan, tinuod ang Holy Spirit, kay tuwa si Mama Mary. Kay dunay duha ka klase Spirit. Gitawag ba good Spirit o dunay gitawag na bad Spirit. Sa Binogo yung pagkapagka-istorya, dunay Espiritu Santo o dunay Espiritu Tunto. Ang simbahan na nahibugso sa Pentecostes 33 sumala sa dokumento sa Grolier Universal Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Nganong makasiguro kita na ang nadawa sa simbahang Katoliko na Holy Spirit, ang tinuod na Holy Spirit, tungod na sa mahal na Birhen, wala sa negative comments. So, ang Pentecost, ang pagkahimugso sa simbahan na Katoliko. Sa dihang napulihan ang bishopric ni Judas Iscariot, na kumpleto ang 12 apostol. Full course. Mibaro si San Pedro, nagwali siya dito sa Pentecost. Nganong sa Pentecost, kay kanang Pentecost, Day of Harvest. Mao ka na ang adlaw sa pagpanganis. Daghan mga tao, pista ng Pentecostes,
Manguli ana ang mga Hudyo gikan sa lain nga dapit sa kalibutan. Na ang taga-Ehipto, taga-Roma, taga-Libya, more than 13 contingents in the Roman Empire. Ang world kani adto is Roman Empire. Ang tanan nga naa sa Roman Empire nangadto sa Jerusalem. Ang mga nationalities nangadto sa Jerusalem. Mo na ang simbahan niingon during Pentecost ang simbahan Katoliko na. Catholic not in geographical sense. Catholic sugod kay ang mga nason niyan na sa Jerusalem. Nagwali si San Pedro. 3,000 ang nabunyagan. So, 3,000 120 plus 1 plus 3,000. So, human sa Pentecost, 3,121 ang membro ng simbahan. Pag-abot sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 4, nadugangan niya og 5,000. So, 5,121. Si San Lucas ni hunong nawihak. Miingo San Lucas, sa Lucas 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nga sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang iyang pundo ug mga tao nga nangaluwas. Mao nang nihunong na San Lucas o ihap. So mao din ang last video ng simbahan 5,000 kapel. O kada adlaw gidugangan og membro since 33 up to 2024 ang simbahan ang membro 1.2 billion. Walay lain simbahan ang adunay record sa history nga maka-trace back sa iyang origin ngadto sa panahon sa Pentecost. Gawa sa simbahan Katoliko. Mauna ang simbahan Katoliko lang ang mag-celebrate sa birthday of the church. Ang akong birthday, August 30. Ang birthday ni Bradley, July 29. Dili ko mag-celebrate sa iyang birthday. Kaya di man ko si Glenn, si Paul man ko. Kung akong birthday, Agosto 30. So di ko mag-celebrate sa akong birthday. Nga ako mag-celebrate ako Pentecost Sunday, kay kita man ang simbahan. Nga may himokso sa Pentecost, nga nung ang iyong Apostolic Church, dili mag-birthday, Dili man sila mong gito. di man ako ang simbahan ang himokso. Lain ko kayo mag-birthday kung July 29, iya mag-birthday. Hindi ko sa ako. Maon na ang kamatuoran ng simbahan Katoliko, doon na doon siya klarong history. O maon niya ang simbahan na ipanampakan ni Kristo. Buhat 20, Mateo 28:20. O banan ko kamo sa kanunay, sa tanang mga adlaw, hangtod na matapos ang kalibutan. O bawat ang simbahan na sa araw ni Kristo sa Mateo 16:18 na bisan manggabong sa imperno dili gud makadaog ninyo. Mo nang simbahan bisan mo sa problema mga iskandalo dili gud ni pwede maguba sa gaghaan sa imperno tungod ni ang panaad ni Kristo nga uban na niya ang iyang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. 2024 pamantaro no? Wa gyud ka mahibalo kanos ang pagkatapos sa kalibutan. Pero makasiguro ta nga ang lawig sa simbahan mga matay man tanan kay limitado ra man atong kinabuhi apan ang labing siguro nga simbahan nga Katoliko mo padayon sa iyang panaw kay mao kana ang saad sa Ginoo nga iyang ubanan kining simbahan na hangtod sa katapusan sa katapusan. Palakpakan. Kung ang simbahan nga Diyos na Katoliko ang magpaprobare o ebidensya
Sa saksi pa ko ni Jehovah ang among history 1872. Ang history ng Jehovah's Witnesses. Kung mo atras ta 18th century, 17th century, 10th century, 8th century, down to 1st century, dili dito makaprovide o kalipunan na na-exist diha na saksi ito. Ni alam niyo sila magsukod sa 1872. Ano ba ito? Pero kita ang Katoliko makaprovide. Pangutan kami, kisay ako leader sa 10th century, leader na ako sa 1st century. Isa kung sa centuries, makatugaan ta nga naay nag-exist nga leader nato. Kaya naay leader, naay gilidiran. Automatic naman. Isod man, leader ko ako katawhan. So kitang Katoliko makaprovide ka sa tanang nga makatuigan kinsa atong existing leader. Therefore, kay naay leader, naay katawhan na iyang leader. Wa yun ni bugto na history sa Katolikong simbahan. Busa kung mautana ka, unsa ang simbahan na pinag-auna? Ang simbahan Katoliko, o pruibahan na ang simbahan ang pinakadaghang membro. Nga naman, so pagpagod sa present century, ang the Lord added to the church building. Kung ang simbahan nato, 50 ra kabot ang membro, automatic na, di sa mga sa simbahan. Pero nagsuko na sa first century, pero nakuha ang simbahan na. Sa'yo nang almost 2,000 years ago. Dako ang simbahan kung nag-start sa first century. Pero kung ang member sa pahagatos, 200, adi na mao. So, mo itong tubag sa pagkutanan. Katoliko, Serding Katoliko. Dayon sa pagtungkol ni Kristo sa iyang simbahan, kung sa may giingon ni Kristo. Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kinharian sa langit. Unsa may buot ipasatot niini sa Ginoo. Unsa may kahulugan anang Yahweh sa kinharian sa langit. Kamo, inyo pagipanglakad sa inyong balay. Sa mga nanirago mo sa balay. Panirago din mo, laki mong balay o dagang susi. Kaya kung wak mo'y susi, di na mo kasuod sa inyong balay. Na-appreciate na ko ang beauty sa susi. Sa dihang miadto mi sa Manila, kay mag-seminar mi o tulog ka adlaw. Kinsi mi kabuo kita sa Mindanao. Pag-abot na mo sa Manila, gipa-accommodate mi sa isa ka kwarto nga musuod po o 15 ka tao kay double take man to among accommodation. 15 mi kabuo diha sa usa ka kwarto pangutana. Kaming 15 ka buo, hatagan ba mi o 15 ka susi para magtag-isa ni susi? Kubang dili, kayo sa mga may pubahan. Isa ra po ang key holder. Sa among 15, isa ra gyud ang itugyanan kung susi. Karon, unang adlaw sa seminar, pagkagabi kining probinsyano, ganahan yun ni Manoroy. Tagutagaw man itang Manila. So, ang akong bilhin mo sa unang adlaw, dito kumikuyod sa akong makaubanan. Ang problema maune. Panahon na nga manguli. Wa pa man nagpupot sa susi. Bisan unsa gyud libro ka buotan, dili gyud may makasuot sa kwarto. Unless kung moabot na kanto naghawi sa Yahweh. Sa dihang nakasuod kami sa Yahweh, kami abot na ang nagpupot sa susi. Usa ko natulog na malandong ko. Ingon ko nga ugma, suroy na po, di ba? Unsa kaya akong buhaton? Wisdom yun sa Ginoo. Nakaingon ko, unsa kaya maayon
nga ako amiguhon ni nakupot sa susi. Naka-decide ko nga dito ko mukuyo sa naghawid sa susi. Ngano? Aron dili ko madilatar, makasulod ko kay ako naman amigo o maguban-uban naman ko sa tag-iya sa susi. Dito na ko na-appreciate ang wisdom. Ngayon ang simbahan na gituod sa Ginoo na ay Yahweh sa kaharian sa langit, isara ang buot ipasabot ni Ana na kining simbahan na yang gituod kay na ay Yahweh. Buot ipasabot kining simbahan ang simbahan nga dunay kasiguruhan nga makalangit yun ta. Ngano man? Na ay susi. Kung na ay susi, makaabli yun sa lahat sa langit. Kung abli ang gaghanan, makasulod ang mga tao sa simbahan. Kung ito po, na doon ng susi, palagpagan ito. So, na ay susi ang simbahan. Pangutana, miingon ba ang Ginoo? Pedro, paduplikite ang susi. Hatake si Felix Manalo. Aron ng Iglesia ni Cristo makasuod po dito. Nag-inom wala? Wala! Minon bang Ginoo? Pedro, paduplikite ang susi, hatake si Tibuloy. Para ang mga membro ni Tibuloy makasuod sa langit? Wala! Wala i-duplicate. Buti pasabot ang nanag-iya sa susi, maurad yun ang simbahan ngayon gituod ang simbahan nga makapahalangi sa atong palagpagan ng Ginoo. Gusto mo mahalangi? Gusto mo kung gusto mo, amiguhan ninyo ang nagkupot sa susi. Ayaw yun ninyo kalabanan ang nagkupot sa susi. Kisay nagkupot? Isa na Pedro. Ang pangutana, kinahanglan yun na makikuban sa nagkupot sa susi. Asa man San Pedro. Asa man siya lubong. Kaya ang nahibalo sa iyang lubong, mo nang iyang kauban. Ako, kung mangutana mo nako, asa gilubong akong amahan, makatugan ko ninyo. Asa gilubong akong inahan, makatugan ko. Asa gilubong akong maigsoon na miuna na sa paghalin sa kalibutan. Ako mga iyaan, ako mga uyuan, o bisan akong lula o lulo. Nahibalo ko asa gilubong. Nganong nahibalo ko? Kay ako man silang kauban. Sa ato ba, ang nakahibalo sa lubong ni San Pedro, katong iyang kauban. Asa man si Pedro gilubong? Gilubong siya diha sa Batikan sa Roma. Kanang lamisa nga magmisa ang Santo Papa, ang pundasyon ni Ana, ang patay lawas, ang lubong ni San Pedro. Nga kung nahibaw tas, kay kauban nato ang nagkupot sa susi. Kung mo reklamo mo, malit na mao, ito asa! Magsalimuhan lagi mo. Kung mo kita nagkat, kung di pa na maurad po ang lubong ni San Pedro, kung di mautugaan niya sa kilobong, di po sila kasukan. Kaya ang bugtong makatugan lang ni Ana, katong kauban sa kilobong. Ang simbahan niya katuloy. Mauna nga niya kanato ni San Pedro. Nga ni-proiba niya na isa siya sa atong mga patron. Saint Peter the Apostle Paris. Saint Peter the Apostle Chapel. Nagibuak na. Kauban nato ni San Pedro. Unsay mahitabo dining mga tao nga bukod ang larawan sa tag-iya sa susi? Naway ko ang dito. Suloy daw. Kining atong larawan, dugmo ka o makasulod pa ba ka sa puntahan sa pagbalay?
yung atong pagmahal kang San Pedro. Nga naman, ato mga kauban. Kung ato ng kauban, hindi kamatay nato, bukas yun ang ganahan para nato. Kaya ato man na siya sa pamilya. Ako makaigsuunan, nga nung naatay larawang ni San Pedro, naatay larawang sa mahal na Birhen, naatay larawang sa Ginoo, ako, kining akong pitaka, niya din yung larawang sa akong asawa. Kala na ako yung bakal asawa sa silingan. Ang akong ibutan yung larawang sa akong asawa. Kala ang larawang sa akong silingan ako ibutan, dako ng away. Nga nung larawang man sa akong asawa o mga anak ang niya sa pitaka, kay kining mga tawhana, ako rin kauban sa pamilya. Mo nang nanong naatay larawan sa inahan sa Ginoo, kay kining inahan sa Ginoo ato pa ng kauban. Nanong naatay larawan sa mga apostoles, kay ato ng kauban isip pamilya sa simbahan sa Ginoo. Pero naatay larawan ni Kristo na Ginoo, kay ato man ng kauban. Kung iglesia ka ni Kristo, ang imong larawan ni Felix Manalo. Larawan ni Rani Manalo o larawan ni Eduardo Manalo. Di yun na maghupot ng iglesia ni Kristo o larawan ni Eliseo Soriano o Bunguton. Ikaw kaaway na sila. Balikon ko, nanong naatay larawan sa Ginoo, larawan sa inahan sa Ginoo, larawan sa apostol sa Ginoo, kay kining tanan ato ni silang kaubanan. Nganong wala sila larawan sa mahal na Birhen? Di man sila kauban sa nanay sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa mga apostol? Kay dili sila kauban sa apostol sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa Ginoo? Kay dili sila kauban sa Ginoo. Ang Ginoo niuban sa simbahan kaya gitubod na mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kita na simbahan ang iyang iubanan o nang duna tayong lagway sa Ginoo na akong iuban. Malakpakan. Mauna ng simbahan Katoliko ang simbahan ang itukod. Pastor, kung magkadehesyon ka na mo paulit ang simbahan, dawaton ka sa atong